Makikikumusta muna tayo doon sa aksyon ng pamahalaan hinggil ho dyan sa tinamong kalamidad o epekto nitong bagyong Quiapo na umabot ho sa typhoon category bago tuluyang umalis ng Philippine Area of Responsibility. Pero may mga kaakibat din hong iba pang mga kalamidad ngayong araw at nitong nakalipas na mga araw. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines at makapanayam natin ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. Magandang tanghali po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Makikikumusta ho kami, Ginoong Juni Castillo, kung gaano yung kalawak ng na-monitor natin na malubhang naapektuhan ng mga pagbaha at iba pang mga epekto nitong nagdaang bagyo, lalo na ho dyan sa Hilagang Luzon after ng inyo pong monitoring ngayong araw. Yung sa direktang epekto ng bagyong Quiapo, Dennis, ito yung sa Region 2, no, sa Cagayan Valley. So far, no, walang mga untoward incident except for yung mga minor na mga pagbaha, no, at saka mga pag-ulan doon. Kagabi kausap natin yung ating OCD Regional Director, si RD Albert Mogol. Sa kanya pong ulat, no, ay maayos na kukontakta natin lahat ng mga PDRRMOs doon. Wala ring mga ulat po, no, ng mga masamang epekto, no. Pero po yung doon sa mga pinalakas na habagat, no, dahil nga po sa mga pag-ulan sa Visayas at sa Mindanao, yun po yung mga areas na naiulat sa atin that there are 30 areas na mga binaha. Kasama dito yung sa Western Visayas, ganon din sa Zamboanga Peninsula, Soxargen at saka sa Barm. Umabot po ito, Dennis, ng 27,000 families ang naiulat sa atin na apektado. Ito ay umabot sa 127,000 na mga kababayan natin ang naapektuhan. Sa kasalukuyan, merong 55 na evacuation centers, no, kung saan merong halos 2,000 pamilya o halos 8,000 mga kababayan natin ang inaasikaso po, no, sa mga evacuation centers. Okay. Ito ho, nais din po namin malaman. Siyempre kung concerned tayo doon sa mga kababayan ho natin, of course, concerned din tayo doon sa mga tauhan ng pamahalaan na sila ho yung nag-aasikaso at tumutugon sa mga pangangailangan. So far, ano po naman ang update sa ating deployment ng mga tauhan ng pamahalaan? Dennis, no, dahil sa direktiba ng Pangulo na maaga pakma at saka maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at saka sa mga isinagawang pre-disaster risk assessment. Kaya may mga naka-standby tayo na mga ahensya ng pamahalaan, no, bukod sa OCD, kasama din yung nabanggit mo, no, yung mga sa search, rescue and retrieval teams natin, led by the Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard, ganun din yung Bureau of Fire Protection, no, PNP. So ito pong mga ahensya natin. At siyempre yung mga lokal na pamahalaan, no, yung mga DRRM workers and officers natin doon ay naka-standby po at saka may mga isinagawa nga po, no, ng mga rescue operations, mga paglikas at saka pagtugon doon sa mga kababayan natin na hingi ng tulong. Tayo dito sa inyong binabanggit ay meron tayong pagtugon sa Northern Luzon at mga karatig na lugar para sa epekto ng bagyo. Pero meron din kaakibat pala ng mga pagbaha hanggang doon sa southern portion ng Pilipinas. So, paano ho natin pinagsasabay itong pagtugon sa dalawang malaking mga pangyayari po na ito? Lalo't yung resources natin, of course, ay merong limitasyon lamang ho ito. Paano ho ngayon ang ating mga hakbang hinggil dito, Ginoong Castillo? Tama, Dennis, no, yung ating mga DRRM councils, no, at saka sa mga response clusters nung iba't ibang lugar, no, rehiyon man ito or mga local na mga DRRM councils and response clusters. Kaya may mga kanya-kanya naman pong areas ay may mga naka-assign po, ano, siyempre bukod dun sa lokal na pamahalaan ay yung mga national government agencies natin na doon naman talaga mga deployed, no. Ito, so far wala pa tayong kuhang mga reports, no, na nanghihingi ng additional na mga tauhan bukod dun sa mga dati na pong nakadeploy dun sa iba't ibang lugar na ito.
Okay, ang akin pong katandem dito si Bombo Jai Rangayo, may ilang katanungan din na nais pong maiparating sa inyo. Bombo Jai? Sir, paano naman yung mga monitoring sa mga areas na may history ng pagsabog ng bulkan? Wala naman hubang lahar flow na mga naitala? So far, no, wala pa naman tayong untoward incident na natatanggap mula doon sa mga lugar na nabanggit. No? Bagamat yung mga kababayan kasi natin na nandun dun sa mga permanent danger zones ay dati na pong nasa loob ng evacuation centers. Kaya wala pa naman po tayong natanggap na reports no na may mga kababayan tayo na kailangan pang ilikas dito sa mga lugar na ito or meaning yun doon sa expanded na danger zone. No? So wala pa. So hopefully it stays that way. Also, 2 days na lang ay State of the Nation address na ni Pangulong Marcos sa Lunes. Kumusta na po yung preparasyon ng Office of Civil Defense, lalo sa preparation ng contingency measures? Sa amin naman po, no, sa OCD, we maintain the 24/7 na operation center namin, no, naka-blue alert in relation to itong mga masamang panahon nga po, no. And then kasama na rin dyan, syempre, ng monitor din natin, no, is dito nga po sa isasagawa na pagbibigay ng SONA ng ating Pangulo. So nakatutok po yung ating mga iba't ibang ahensya, no, nakasama sa NDRRMC. Ganun din po, syempre, especially kami sa Office of Civil Defense where we maintain the operating centers at 24/7 po. Okay, Bobo Dennis? Okay, with that, maraming salamat, Ginoong Castillo. No? From time to time kami ho'y muling tatawag sa inyo para sa mga karagdagang update. Hari nawa ay hindi na ho lumawak pa yung epekto ng mga kalamidad na sunod-sunod. Ngayong mga panahon po na ito, lalo't kabi-kabila ho ito sa ating bansa. Thank you so much po sa mga update na yan, Ginoong Castillo. Mga kabombo, nakausap po natin tagapagsalita ng Office of Civil Defense para ho sa mga update nitong epekto ng masamang lagay ng panahon at ng habagat na rin na nararanasan dyan naman sa ibang parte ng ating bansa.